Yo, what's up mga kaduit? Ayan, welcome back dito sa ating YouTube channel. Pasensya na po kayo, malat tayo ngayon. Pero kailangan pa rin natin mag-vlog para meron tayong mai-upload. So, as you can see, meron tayo dito version 1 na stove deuse oil natin. Yung pinaka-unang binenta natin. So, ayan. Distress lang po yan. At napansin ko talagang nangigitata na. Hindi na malinis ng ayos to. So, ang nakabili po nito ay yung ating isang kaibigan. Kapatid daw niya ang gumagamit nito. So, ang gusto niya ipa-upgrade. Dinala po niya dito. Gusto niyang papalitan ng burner tsaka chamber. Pero same lock pa rin yan. Hindi na natin babaguhin yung lock niyan. Papalit lang tayo ng chamber at burner niyan para maging upgraded at mas maganda ang flame. Kakatayin natin to, putulin natin dyan, and then papalitan natin ang mga chamber. Ito na, naka-ready na yung mga chamber natin. Ayan. Ito, para saan kaya ito? Ayan. So, mag-upgrade tayo ngayon, saglit. Papatira natin agad kay Bayaw yan, and then papalayout na rin natin yung dalawa sa kanya. Kasi ito pinapamadali ng mayari dahil araw-araw ginagamit nila to eh. Ginagamit nila to sa pagluto ng kakanin. Ayan. So napakarami daw nilang use oil ngayon, kaya sabi niya baka pwedeng masingit. So wala naman ang ibang gagawin dyan, yun lang. Hindi na tayo magpiprame, hindi na tayo magagawa ng barrel. Yan na rin. Palit lang talaga yan, kaya saglit lang yan. So yan, katayin muna natin yan mga kaduit. So ito pa rin yung gagamitin nating oil intake sa kanya para hindi na tayo magawa ng bago. Ito yung distress nating burner dati, chamber. Ayan o, napakadumi, hindi man lang nalilinisan. Ewan ko kung maapoy pa to eh. Ito ang disadvantage ng mga hindi natatanggal na nozzle burner. Hindi talaga malinis ng ayos, kaya yung ating mga nozzle burner ngayon talagang ditanggal na para mabilis maglinis. So ayan na mga kaduit yung chamber natin para doon sa ating i-improve na unit. Ayan, i-improve natin yan, pero assist pa rin yung body nyan, hindi na natin babaguhin. Ayan na mga kaduit, naka-ano na tayo, nakapag-set na tayo dito sa ating improved na burner. So mixian natin ng konti ito, medyo nilapit natin yan. I-welding na lang ito. So ayos na yan mga kaduit.
Alam mo, butas na dito mga kapit. Akalinin ko. So, ano tayo dito, magbubutas tayo ng oil intake. Nandito ang butas nito ang sentro. Okay, so kabit muna tayo ng oil intake pipe. So yan naman kabit, itakasan na natin para matapos na ito. Patan mo na yung dulo. Ay dahil sigurado. Pero wala pa, mamaya yan. Dito yun eh. Baba. Hindi mo madudukot pag sabay. Saan ba katayin na yan? Ha? Saan ba katayin na yan? Send up na natin mga kabit. Ganyan pa rin yung design niya. Kasi yung blower niya, iba yung ducting niya. Yung malalaking blower pa yan. So, kaya hindi na natin pinalitan yung barrel niya. So, yan na mga kabit. Tapos na tayo magluktong. Ayan, magluktong na yan. Ito ng oil intake pipe lalagay natin. Ito tayo sa ang habang lagay natin ang ganyan. Ganito yun. Ito tayo babaw yun. Hindi, mahus yun eh. Hindi pwede. Kasi may dulo yan. Ganyan yan. Okay, istakan mo. Saka na. Istakan sa gilid. Ito na mga kabit, nakatapos na tayo dito sa modification natin, improvement dito sa isang version 1 unit natin na napapunta sa ating tropa. So simple lang naman yung ginawa natin dito, nilagyan lang natin ng bagong chamber. Ayan, ito na po ang chamber nya, chamber at burner ang pinalitan natin.
The rest ay stock, yung frame, yung barrel niya. So nagdugtong na lang tayo doon. Kaso ang pangit nung tubo na to, nipis, ang hirap weldingin. Kaya medyo kumapal yung welding natin dito, pero so far wala naman siyang leak. At pati yung ating nozzle burner na nilagay dito ay bagong design na natin, yung 28 holes natin. So I'm sure masisiyahan na yung ano niyan, yung may-ari niyan. So yun lang. So dinala niya kahapon, buti na lang at 2 minutes ngayon ay nagawa namin, natapos din naman namin agad. So maraming salamat po sa inyong patuloy suporta at panonood sa ating mga video. God bless po sa inyong lahat. So ayun na, okay na rin. Thank you very much. Thank you very much.